So welcome back sa ating panibagong tips and tutorial mga kamusta sa ating paggawa ng tiles insulation para sa TNB. So ano nga ba yung mga kailangan nating pakatatandaan at paghahandaan pagdating sa pagtatiles ng ating mga floor. So pagka-slab mga kamusta, ito yung kailangan nating gawin. So may mga iba't ibang proseso pero ito yung ginagawa namin na until now ay worth it at saka masasabi mo na ayos siya. So eto mga kamusta, ko nakapapansin nyo medyo huli yung pipings ng para sa waterline pero wala namang pong problema yan. Basta po maayos yung pagkakagawa and then maayos din yung pagkaka-instila, maayos din yung kung paano mo siya gagawin, okay lang po yun. So lahat naman po ng bagay may paraan. So sa lahat din ng mga bagay may kadahilanan. So lahat naman ng ginagawa natin tama po yan. Pero meron lang tayong mga pwedeng isuggest at pwedeng i-share ng mga idea na kung saan makakatulong din sa mga baguhan, homeowners at saka sa mga gusto ring magkaroon ng idea nito. So kung napapansin nyo to, pinalinisan ko siya. Ayan, basang-basa po yan. Ngayon, hinayaan ko siyang matuyuan onte. Pero dapat wag yung tuyong-tuyo na bago nyo pahiran ng Flexiban. So yun po yung paraan natin. Kailangan mong i-ready yung flooring na dapat malinis po yan. Wala yung mga excess na mga semento o kaya buhangin na dumikit dyan sa may flooring natin. So ito yung paraan na dapat gawin natin para sigurado nakakapit yung Flexiban natin. So pasok tayo o kaya naman pag-usapan naman natin kung ano yung mixture na kailangan natin sa pag-waterproof ng ating flooring. So ito mga kamusta, kailangan natin siya i-waterproof kasi nga ito po ay slab mga kamusta. So nasa second story tayo ng building. Ngayon ay pag-uusapan natin. So ngayon, itong Flexiban mga kamusta, naghalo tayo dito ng 1 galon. Ano nga ba yung kailangan mong ilagay? So eto mga kamusta, maraming nagtatanong at maraming may gustong malaman din sa paraan na to. So gamit yung Flexiban na kung saan meron tayong brand na Boysen. Meron din Flexi-Tight, gamit ang DBIS naman siya. So eto, ginamit namin dito ay yung Boysen na kung saan nirecommend o kaya gusto ng ating kliyente yung brand na to. So magre-recommend tayo ng isang bagay o kaya isang kagamitan na naangkop para sa waterproofing. So dito mga kamusta, yung 1 gallon na Flexiban natin, meron tayong ihahalo na semento na kung saan ito ay nagre-range ng 6 to 7 kilograms para dun sa 1 galon na Flexiban natin. So wala kang ibang ihahalo dyan. Huwag mong haluan ng tubig o kung ano-ano mang likido na pwedeng ihalo dyan para masabi mo na didikit yan. So kung ano man po yung nandun sa may proseso ng Flexiban natin, kung ano po yung nandun na kailangan mong sundin, na kung saan yun po yung mga procedure na meron dun sa may Flexiban natin, pwede nyo pong gawin yun. No? So, pwede naman po na mag-invento kayo ng kung ano man, pero sabi ko nga, pinaka-the best pa rin. Kung nasubukan nyo na at maganda naman po yung outcome, pwede naman po. Okay? So, ayan. Ready na tayo. And then, ito papahiran na ho natin. Kung ilang coatings naman po yan, ang kagandahan po niyan mga kamusta, mag-coats ka o kaya mag 2 coats ka para sa may unang pahid and then topping. So kami dito magta-topping kami, no? Tapos another Flexiban na kung saan nakapatong ulit yan na kung saan nasa 3 coats naman siya. Okay? And then ang isa pang tip dyan, yung mga sulok na yan, dapat fill upan natin yan ng purong semento tapos tsaka natin siya i-Flexiban. So ang gagawin muna natin ngayon, papahiran lang naman muna natin kasi magta-topping din naman tayo. So doon na natin siya ipapasok yung pag-waterproof doon sa may sidings niya. Okay?